Oh, my gulay. Hanggang ngayon, nag-i-snow, ano? So, by the way, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis, kung nasaan man kayong araw na to, no? At kung napapansin nyo, muli. Ito yung ating paligid, kapaligiran. At ang ating nilalakaran, mga kainags, ano? Nag-i-snow pa rin, oh? Matatapos ng buwan ng Abril. Ilang araw na lang ay Mayo na, no? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pero mga kainis, tingnan nyo, ayaw pa rin bumitaw ng snow. Grabe. Pupunta lang ako rito sa, sa registry kasi nabuti na lang, na-check ko yung aking lisensya, no? Yung driving license. Akala ko 2028 pa kasi medyo malabo yung mata ko. Buti na lang. Chinek kong maigi. Yung akala kong 2028 na ma-expire yung driving license ko, ito palang 2026. Ilang, 2 buwan na lang, ma-expired na. Sabi ko, baka makalimutan ko pa. Mahirap yung nagda-drive tayo. Tapos yung lisensya natin, ipasuna, no? Ayun, buti bukas ng registry ngayon, no? Pasok muna tayo dito, mga kainags. Sana walang tao. Walang tao. Tapos na kagad, mga kainags, ano? So, bali binayaran ko, 98 Canadian dollars. So, bawal ang credit card. Dapat cash or debit. Mabuti na lang meron laman yung debit card natin kahit papaano. Ganun lang kadali, ano? Ganun lang kabilis. So, natsyempohan natin kasi na, na walang masyadong mga nakakasabay tayo. Pero siguro kasi dahil hindi magandang panahon natin ngayon kaya walang pumupunta rito, no? Pero usually naman, dito naman sa Canada ay yung mga pila, kung sakaling may pila man, ay napakadali ng proseso, napakabilis. Naalala ko tuloy nung sa Pilipinas ako nung nag-a-apply pa tayo ng lisensya tsaka nagpaparehistro tayo ng sasakyan, no, mga kainis. So, aabutin ka ng isang araw, dapat pumunta ka sa, di ba? Pupunta ka sa mga, para magpaparehistro ka ng sasakyan mo, kukuha ng lisensya. Kailangan, alas 7 ng umaga, nandun ka na. Di ba? Kasi mga, asahan mo yung mga alas 5 ng hapon, doon pa yata matatapos yun. Sa sobrang dami na nagpapapalit, maglakad-lakad muna tayo, mga kainis. Buti na lang dito, sandali lang. Tapos maghihintay ako ng 2 weeks bago dumating yung ating bagong lisensya. Tapos nga pala, mga kainags, bumili nga pala ako ng ticket sa New York, doon sa may yung Statue of Liberty, kasi gusto kong umakyat doon sa may yung crown ng Liberty. Aakyat ako sa loob. Kasi yung ticket na nabili ko, ferry, hindi kasama yung doon, yung papasok ka sa, or aakyat ka sa taas ng Statue of Liberty. Statue of Liberty. Meron ako nabiling ticket, halagang 38 Canadian dollars. Magtutur ako doon sa pick-up point, papunta sa Statue of Liberty. Pero hindi ka makakapasok sa Statue of Liberty, doon ka lang. Tapos pupunta tayo sa Ellis Island. Yun yung nabili kong ticket, Hindi na ako kumuha nung kasi may mga tour guide eh. Pag kumuha ka kasi ng tour guide, mas mahal. Mas mahal, no? Mga nasa $68 or 93 Canadian dollars pag may tour guide ka. Binasa ko yung mga reviews. Sabi nila nung mga nag-reviews doon, mas mabuti pa raw na hindi sila kumuha ng tour guide. Kasi yung tour guide daw, parang hindi raw sila interesado doon sa mga sinasabi nung tour guide. Kasi sabi nila, mas interesado silang magmuni-muni muna, tumingin-tingin or i-enjoy yung mga nakikita nila doon sa Statue of Liberty at saka doon sa Ellis Island. Yung Ellis Island, magkaiba yun. Doon sa mga hindi nakakaalam, yung Statue of Island, Liberty, magkaiba yun. Doon sa sinasabi ko na Ellis Island. So baling dalawa yung island na pupuntahan ko pag pumunta ako ng New York sa halagang 38 Canadian dollars. Pero pag kumuha ka pag meron kang tour guide, mahal. Nasa 68 yata yung pinakamura. Tapos yung isa ay nasa 93 Canadian dollars. So buti na lang, nabasa ko yung mga comment. Kaya ayun, sabi ko, nagkaroon ako ng idea. Sabi ko, talagang kukunin ko na lang yung yung walang tour guide. Mura na. Tapos mai-enjoy ko pa yung Liberty. Kasi pag may tour guide ka raw may oras di ba? May oras yan Ganito, tapos pupunta kayo sa isang lugar. Hindi ka pa nag-i-enjoy doon sa isa, kailangan mo nang sumunod sa tour guide mo. Kasi maiiwan ka. 'di ba? Hindi katulad pag wala kang tour guide,
mag-tour ka on your own, di ba? Mai-enjoy mo talaga. Tapos abangan mo na lang yung oras na kung kailan babalik yung barko sa destination point mo or doon sa pick up o arrival point na babalikan nyo. So yun, tsaka mura, $38 lang ano. Tapos iba pa rin yung presyo ng Statue of Liberty Crown na pupuntahan mo, yung pedestal na sinasabi nila. So meron akong tinitingnan ngayon, chinecheck ko. Kasi gusto kong nandoon na ako gusto kong makaakyat doon sa ano sa mismong Statue of Liberty, mga kainags ano. Nandoon na tayo, ayoko nang pakawalan pa yon. Bihira. Gusto ko nang makita, syempre. Lubos-lubusin ko na. Ayoko ma-miss yung mga ganung pagkakataon. Kaya sabi ko, hindi pa pwede, kailangan makabili. Kasi dapat makabili na agad ako ng ticket ngayon no? Gawa ng nagkakaubusan ng ticket. At saka yung sa barko, papuntang Statue of Liberty, ang pagkakalam ko, nabasa ko doon sa mga comments, parang 25 tao lang daw ang kasya doon sa ferry. Kaya dapat habang mas maaga, punta na ako doon sa kumuha na ako ng ticket habang mas maaga. O di ba? Tapos yung sa pag-akyat natin doon sa yung corona ng Liberty, di ba nakaganon yung Liberty, may corona. Gusto ko rin umakyat doon, kung napapansin nyo may mga bintana doon. Dali lang, tawid muna tayo. Tingin-tingin muna tayo. Yan. So merong may mga bintana sa corona ng Statue of Liberty. Iba rin yung presyo nga nun. Gusto ko makaakyat doon. Kasi dati nakikita ko lang sa mga magazine yun, napapanood ko lang sa mga sine, Di ba, sabi ko, hopefully. Pero may ticket na tayo, mga kainis, ulitin ko ulit, doon sa mga hindi po nakakaalam. Meron na po akong ticket, papunta ako ng New York, USA. Meron na rin po akong Airbnb. Oh, buti na lang, hindi pa tumatalsik yung mga putik sa atin, At saka buti na lang, natutunan ko yung snow. Hindi naman siya malamig. Pero, syempre, yung snow, andito pa rin. Uy! Hello! Hello! Nag-iisa. Kaya dito tayo. Pakita ko yung harapan natin, mga kainis, para hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko. Yeah. So, yun na nga. At okay na. So, meron na tayong confirmation. Nakuha na natin. Ngayon, ang inaasikaso ko na lang, mga kainis, yun na lang. Tapos, medyo nangangamba nga ako. Baka mamaya, ma-scam ako doon sa doon sa online na binalahan ko ng ticket. Yung ferry na sasakyan ko, papuntang Statue of Liberty. Wag naman sana legit. Pero nag-research naman ako Ni-research ko naman na okay naman yung site na yon. At meron naman confirmation na dumating sa atin sa email ko na okay na, nabayaran ko na. Pero kung sakaling may scam tayo, okay lang kasi hindi naman kalakihan yung binayad natin doon, para 38 Canadian dollars sa ferry papuntang Statue of Liberty tsaka Island of Ellis. Tapos yun nga. Ay, naalala ko tuloy. Dito na nga muna tayo, mga kainis. Umikot lang tayo. Inikot ko lang kayo. In-enjoy ko lang yung bagsak ng snow konti. Umikot lang tayo. Nandyan tayo nagpark Balik lang tayo. Tapos naalala ko tuloy, sa mga ganyan-ganyan, yung mga scamming. Kasi baka nag-aalala ako, baka ma-scam tayo doon sa mga ticket na pinagbibili natin pag pupunta ng New York Dati nga, wala akong tiwala dyan sa yung mga flight hub, mga Expedia. Nung first time kong kumuha ako ng ticket sa aeroplano, kasi nga may pangamba ako na baka ma-scam Dati ginagawa ko pa pagka uwi ako ng Pilipinas or meron akong pupuntang ibang bansa. Kukuha pa ako ng third party. Abay, anak ng tipaklong mas mahal pa pala pag kumuha ka ng third party. Mabuti na lang, marami tayong mga kakilala nagsasabi na gumamit ka ng Expedia, gumamit ka ng flight hub. Mas mura doon. Tsaka ikaw pa yung makakapili ng date kaysa gumamit ka ng third party. Noong nakaraang umuwi ako, siguro yung una kong uwi ng Pilipinas, nung nandito na yung family ko, way back in kailan ba yun? 2023? Aba, 3,000 Canadian dollars ang binayad ko noon kasi gumamit ako ng third party. Pero nung ako na lang, ang kumuha, yung huling uwi natin sa Pilipinas, ang binayaran ko lang, nasa 2,000, mga kainis, Back and forth na yun, kita nyo. 1,000 Canadian dollars yung natipid ko. Kaya at least, kahit pa paano, natututo na rin ako ngayon, Teka muna.
Tapos yun na nga, sabihin na, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Kasi mayroon ako experience dyan sa mga scamming. Naalala ko tuloy nung early 2000, mga kainags, ano? Early 2000 siya. Eh, naalala nyo ba yung mga pyramiding scheme dati? Yung una pa lang siya, di ba? Di ba, sarap sa tenga, no? Pag sinabi nilang, pag nag-invest ka ng perang ganito, abay linggo-linggo, makakakubra ka ng ganito. Easy money, di ba? Alam niyo may sinasabi ko, yung mga pyramiding, scamming, di ba? Pambira, yung sinalihan namin ni Mahal na Reyna, ano yun eh? Ang minimum niya, meron ka dapat 12,500 na idideposito sa kanila. Parang ano siya, yung mga cards ng cellphone, parang ganon. Parang ka mag-i-invest. So, syempre, usong-uso ang cellphone nun eh. Yung kakalabas pa lang ng mga ano nun eh. Ano ba yan? Yung mga cellphone na maliliit, yung nauso na yung mga SIM card, di ba? Yung mga text, yan yung time na nauso na yun. Dati wala naman text dati, di ba? Nung nauso na yun, yung easy communication na, di ba? Siyempre, dami nang nag-invest nun. So sabi nila, pag meron kang 12,000, bigay mo sa amin, every week niyan, kukubra ka ng mga nasa 1,000 pesos, parang ganon. Every week ha, sa 12,500 mo na ibibigay. Eh syempre, karamihan sa amin, marami sa amin, instead na 12,500 ang nilagay, 100,000 pesos, mga kainags, ano? So syempre, ilang 12,000 yung 100,000. So ibig sabihin, pag marami kang ininvest, malaki ininvest mo, mas malaking pera yung makukubra mo weekly. O di ba, halimbawa kami, ako nag-invest kami ng 100,000, actually 100 plus, mga kainags, so, ni Mahal na Reyna, no? Nag-invest kami doon eh. Actually, nag-loan nga kami sa ano eh, no? Nag-loan kami sa isang kooperatiba para magkaroon kami ng pang-invest. So 100 pesos, 100,000 pesos. 'Di ba? So meron kasi kaming savings ni Mahal na Reyna, tapos yung niloan namin doon, let's say sabihin natin mga nasa 125,000 pesos nilagay namin yun. Pyramiding. O syempre kami naman, tuwan-tuwa kami kasi weekly pumupunta kami doon eh. Kumukubra kami, magkano kinukubra namin, no? Siguro nasa 7,000 pesos, no? Weekly. 7,000 pesos weekly. Weekly yun. Wow, sabi namin, tuwan-tuwa kami. Okay to, sige to, okay to. Tuwan-tuwa kami ni Mahal na Reyna. Pati yung mga sumali rin, sobrang tuwa, no? Yung iba, mga kainis, yung iba, sa sobrang excitement nila, tinambad na silang magtrabaho. Sabi nila, hindi na ako magtatrabaho, ayoko na. Kasi may malaki naman ako nakukuha pera doon sa ano eh, sa pyramiding eh. Kaya sabi na, ano pang gagawin ko? Mas malaki pa yung kinikita ko doon sa pyramiding. Tapos nakaupo lang ako, 'di ba? Pakuya-kuya-koy, sabi nung iba, nung mga kakilala namin, ano? Eh kaysa magtatrabaho ka, papasok ka, magbabanat ka ng buto. Tapos yung suswelduhin mo, mas maliit. O, di ba? So, ang dami sumali nun. Yung iba naman, nag-resign, nag-retire kaagad. Kasi may magandang offer yung kumpanya namin nung time na yun. No? Kapag nag-retire ka na, mas malaki makukuha mo. Sinamantala nila yun, nag-retire talaga sila. As in, retire. So, may mga nakuha sila, 1,000,000. Yung mga matatagal na, yung mga 30 years na nagtatrabaho na, 2,000,000. Lahat ng pera nila na yun, nilagay nila doon sa pyramiding scheme. Eh syempre tuwan-tuwa sila. Eh ang laki nang nakukuha nila, no? Weekly, ang laki nang nakukuha nila. Ang laki nang di ba? Oh. Meron kang 2,000,000, sabihin natin 1,000,000. O, ilang 12,500 yung 1,000,000. Lalo na yung 2,000,000. Di ba? So mas malaki makukuha mo weekly. Kukubra ka doon, kukuha ka lang. Di ba? Napakasarap ng buhay mo, no? Yung sinasabi nilang let your money works for you, 'di ba? Yung passive income, wow, tutulog ka pagkagising mo, hintay ka na isang linggo, punta ka doon sa pyramiding scheme, scammer. Bigay sa yung tubo mo raw eh. Yun daw yung kinita ng pera mo, no? Kasi ginagamit daw nila yung parang sa mga business ganyan. O dito ang tuwa ka, no? Bira. Eh, wala kang kamalay-malay, wala kaming kamalay-malay na yung binibigay pala sa aming pera weekly, eh pera din namin yun, anak ng tipaklong.
pinapaikot yung ulo namin, pambihira. Yun yung first time, no? Hindi first time yun na, ano, na nagsisimula yung mga pyramiding scheme. Yung wala pang idea yung mga tao about pyramiding scheme. Eh, tuwan-tuwa kami, lalo kami ni Mahal Arena, pagkakuha namin ng pera, 7,500. Punta agad kami sa Jollibee, kain kami. Sabi ko, okay pala yung ganito, no? Sarap mo. Hindi namin alam, pera din pala namin yung binabalik lang. Pinaparami lang kaming mga miyembro para pag sobrang dami na, pag billion pesos na yung perang naibigay doon sa mga scammer, abay, bigla silang maglalaho. Naglaho, yun na nga, naglaho. Tapos, eh mabuti na lang, kaming mga medyo nauna na nag-invest doon sa hinayupak na scammer na yon, na pyramiding, medyo nabawi-bawi namin ng konti kasi yung di ba, yung inano namin. Pero syempre, meron kaming hindi nabawi. Pero sabihin namin, may nabawi pa rin namin kasi nga nauna kami sa mga nag-invest, no. Ang malungkot, yung mga huli na nag-invest kasi may mga kakilala ako, mga kainis, ano. Nag-retire, nakuha nila yung retirement payment nila, 1 million, 2 million, nilagay nila doon, siguro wala pang 2 buwan, lumayas na yung scammer. Wala na, hindi na makita, wala na. Oh, grabe, nakikita ko yung mga kasamahan ko noon, yung mga kakilala ko noon sa trabaho, para masisiraan ng ulo. Parang, oh, grabe, 1 million, 2 million, ilang taon mong pinaghirapan yun, 30 years mong pinaghirapan yun, pinagtrabahuhan yun, tapos retirement payment mo, isang ganun lang, isang pitik lang, pak, nawala na, tapos, mabaliw-baliw talaga, di ba nababalitaan nyo ba sa ano yun, sa TV? Halos mabaliw-baliw yung mga, di ba? Grabe, back to zero sila, wala silang pera. Oh, di ba? Matanda na sila, syempre, nag-retire, ganun talaga. Wala eh. Tapos meron pa akong kakilala noon, abay, hindi sumasali yun. Siguro naengganyo na rin, kasi nga, panayang kubra namin, parehang kwentuhan, kasi kwento eh, putok na putok eh. Aba, yung isa kong kasama, nag-loan sa credit card sa ano ba yun, Citibank, ng 50,000 pesos, mga kainex, so nangutang. Aba, wala pang 2 linggo, mga kainex, ano? Umalis na. Pag-withdraw niya, pag-deposit niya ng 50,000 pesos niya, wala pang 2 linggo, pinakubra naman siya, pinakubra siya 2 linggo. Magkano niya nakubra niya, tapos yun, wala na. Meron pa nga, isa pa rin ako kakilala. Nagdeposito din ngayon, nagdeposito ngayon. Siyempre, excited na, magkakaroon din siya ng kita eh. Aba, 2 araw lang. Wala na, umalis na, mga kainis. Ano, lahat problemado. Yun ang walang nabawi. Kahit papaano, may nabawi kami. Pero siyempre, di ba? Pinaikot din kami. Wala, talo pa rin kahit papaano. Ayun, so, nabalitaan nyo ba yun, yung pyramiding scheme? Grabe. Tapos, nauso pa yung mga time na yun, yung mga, ano ba yun, yung mga gamot-gamot? Mga living, ano ba yun? Living, kalimutan ko na eh. Pag magbebenta ka, gano'n, di ba? May mga ganyan pa eh. Tapos may mga produkto pa. May mga produkto pa yan eh. Yung produkto na, ano yun? Hindi naman siguro scamming yun, ano? Kaya lang gagawin nila, pag meron ka na hikayat, madadagdagan yung kita mo. Yung nahikayat mo, may nahikayat, madadagdagan yung kita mo. At yung nahikayat mo, kung ano yung kikitain nila, madadagdagan uli yung kita mo kasi ikaw yung nasa taas, on top. Yung parang gano'n nga, pyramiding. Diba? So yun, grabe yun, pumasok din ako doon eh. Pero nung bandang huli, na-realize ko, sabi ko, ano ba itong pinagagawa ko na to? Buti na lang eh. Wala ako nang kumbinsi nun. Kasi malay ko ba, syempre, uso nga nung time na yun eh. Diba? Hindi naman ako hahawak ng pera, kumbaga, magre-recruit ako, tapos parang magiging member sila, parang tapos bibili sila ng mga produkto. Halimbawa, sa halip na bibili sila ng shampoo sa tindahan, doon na lang sila bibili ng shampoo sa kumpanya na yon. At sa tuwing bumibili sila ng shampoo sa kumpanya na yon, doon kami kumikita. Walang perang ibibigay sa amin. Doon kami kumikita pag gumasto sila at bumili sila ng product doon sa pinopromote namin kumpanya. Nahiya nga ako sa sarili ko. Sabi ko, ba itong pinagagawa ko? Pero hindi ganun kadali. Mahirap Hindi naman lahat ng mga nire-recruit mo eh. Sasali ka agad sa'yo. So hindi, walang nangyari. Halos lahat ng mga kasama ko gumawa ng ganun, wala rin nangyari. Ayun lang, na-share ko lang mga kainags, ano. Yan. So yun, sana konting ingat lang tayo. Nako. Kaya sana, matuloy sana, no? Yung kinukuha kong online sa natin, sa New York, sana lahat legit. So yan.
So yun mga kinags, ano? Hanggang dito na yung vlog ko. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message at maraming salamat. Hanggang sa muli po.